So, mag-start na po ako. Naririnig naman po ako. Clear po ba yung ano? Yes po, ma'am. Loud and Okay po. clear. Thank you. So, ayun po, kanina nagpe-play po ako ng mga video habang nag-aantay tayo. I'm Rose Ann Valdulia Alimanyo po from IMG. Mostly IMG videos po yung narinig ninyo. Reason po is yung IMG or International Marketing Group, ang official broker po ng Kaiser. So yung Kaiser po, yun po yung HMO. And nabanggit ko rin po, Miss Jen, yung, eto, wait lang, may mga, i-admit pa tayo nakahabol. So mag-discuss lang po ko ng maiksing-maiksing concept lang para at least po yung mga nakinig din po, maibigay natin yung free na 20,000 na personal accident insurance din as a perks po sa pagbibigay ng time. So yung, ito po, may humahabol ulit. Wait, admit ko. Ayan. So discuss ko lang po quick yung isa sa mga financial concept na tinuturo namin, yung solid financial foundation, na dapat daw po yung pagbibuild ng finances natin, parang sa bahay, kumbaga matibay yung pundasyon and may order of priority. So, hindi naman pwede na parang sa bahay, inuna yung bubong, 'di ba? Dapat po sa haligi para maging mas maganda po yung pagbibuild. Ngayon po, dito, ang unang-una daw po na dapat meron tayo is yung healthcare o yung HMO nga po na which is yun po yung unang or primary na i-discuss natin ngayon. Pero gusto ko lang din i-share na bukod po dun sa free na or yung pinoprovide ni yung kapapasalang ni President BBM na HMO na allowance for the government employees. Yan. Bukod sa short term, may tinatawag din tayo na long-term care. So, medyo ibigay ko rin yung difference kung ano po yung dalawa na yun. Kasi po yung short term, benepisyo nyo po yan, syempre habang employed tayo, habang nagsaserve pa tayo sa ano natin, sa government or sa serbisyo natin. Pero once na mag-resign or separated na tayo, wala na po yung ganitong benefits. So, kaya mas maganda po na may short term tayo and then may long term din na HMO. Next daw po, dapat merong protection o yung dyan po pumapasok yung mga life insurance or term insurance para daw po maprotektahan yung sarili at yung mga maiiwan natin. And next daw, na ma-manage yung mga debts. And sa emergency funds, dapat daw po nag-a-allot tayo ng at least 3 to 6 months nung sa total na expense natin. And huling-huli daw po yung investment o yung mga goals natin. Reason po kung mapapansin nyo huling-huli yung investment kasi ako po personally kung na-experience kasi namin nito lang nung pandemic nung nawala si mother. Kumbaga, bago lang po ako nandito sa IMG Kaiser, mas inuna yung mga investment. So, kulang sa HMO or late na nakuha. Pero good thing lang po yung Kaiser na long-term healthcare kasi transferable po siya. So, nung nawala po siya, nailipat sa father ko. And recently lang din, wala pang 1 year, nung nawala si father, nalipat naman po sa akin. So, naililipat siya. And plus, may nakuha ako na insurance and na-waive na po siya. So, kumbaga isa yun sa mga, kung bakit po ako eager din na magturo nung financial concept na to. Kasi po, believer po talaga ako dahil kami po mismo ay nag-benefit. Okay, admit ko lang quick. So, nabanggit ko na po yung Kaiser na long-term healthcare. Iba pa po to dun sa i-discuss natin later. Kasi po ito is yung tatlong hold on, mag-mute lang ako. Yan. Yan. So yung tatlong major financial needs lang naman kasi tatlo lang naman yung pwedeng mangyari sa buhay natin, either we die soon, we live long, or we got sick. So kung ano man po yung mangyari sa atin diyan, kumbaga lahat po yan sagot ni Kaiser kasi 3-in-1 na po siya. So ito po yung long-term healthcare. And ang pinagkaiba lang po niya dito sa i-discuss natin na short term. Ang short term po, yearly po yan na nire-renew. And meron siyang specific na age lang. Nakalagay dito
until 60. Pero ito pong Kaiser na Health Shield for government institution, up to 65, mako-cover po tayo. Dito naman sa long-term healthcare, kahit umabot po tayo ng more than 60, 65, 100 years old, kung umabot man tayo, magagamit pa rin siya. And ito po is four-way na plan kasi meron siyang term insurance, meron din siyang kasama na death and dismemberment, meron siyang HMO plus may investment. So pag hindi po nagagamit yung healthcare, sabihin natin kasi may mga member tayo na mga bata pa. So most likely hindi pa talaga na-ospital or hindi kailangan ng mga check-up na intensive check-up. Kumbaga yung mga annual physical exam lang yung kailangan, more on preventive care. Nababalik po yung naihulog natin. So 7 years na nag-ipon, lifetime na magagamit pero may mga ibang added pa na benefits. So yun po yung pinagkaiba. Ngayon naman po, dito na tayo sa National Health Shield. Um, Last time nag-chat ako or nung nag-call po tayo, Miss Jen, nabanggit ko kasi ito po, ino-offer lang siya sa mga 500 plus na employees. Pero recently lang during the convention, in-announce na pwede na po siya basta po sa isang group or isang cluster. Kunyari po, kagaya po niyan sa isang ano ninyo po sa DBM dyan sa Region 5 sa Bicol. Pwede na po siya. Wala na siyang minimum na dapat 500 na tao ang i-enroll. So yung Kaiser po, nag-start po siya dito sa Pilipinas since 2004. And si Doktora Lea Uyolo, siya rin po yung president ng samahan ng mga HMO po dito sa Pilipinas. Yung Senate, Congress, and yung mga ibang government offices natin, DAR, Kaiser din po yung official na HMO o healthcare provider. Yan. And marami po tayong mga doctors, mga hospitals, clinic na accredited kay Kaiser. And as of today, marami pa rin pong nagpapa-accredit kasi pwede po yun eh. May requirements lang naman. Say for example, dyan po sa location nyo, merong kayong specific na hospital or clinic na hindi pa siya accredited, pwede po yang magpasa lang ng documents. Email lang din naman yung documentation, kaya hindi po kailangan na personal na pupunta yung liaison officer dyan sa Bicol, papunta dito sa Makati, sa main office. Hindi po kailangan. Email lang ang communication. Maganda din po dito, ang network of providers natin, 24/7 po yung call center, customer care, and liaison officer. So ako po, kahit nung time na na-hospitalize yung father ko, yung hospital po kasi magko-contact dun sa Kaiser. Pero ako po personally, tumawag din po ako sa isa sa mga liaison officer para po itanong kung pwede nga pong magamit yung Kaiser. And very responsive naman po, mabilis po silang sumagot. At kung tatanungin niyo po ano ba yung mga accredited na hospitals or clinic. So, even yung mga major hospitals po, St. Luke's or Makati Med, yan naman po yung mga common dito sa Manila. Accredited din natin. And sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Pwede natin yan ma-check later on. Since meron tayong website para malocate alin-alin po yung mga accredited dyan sa Bicol. Ito nabanggit ko na po kanina, ang exclusive broker ng Kaiser is si IMG. So hindi po tayo makakapag-transact sa kahit sino pag hindi po member ng IMG. And ito po, dati 60 years old lang. So tinaas na po siya, 18 up to 65 years old. Pwede po itong Kaiser na National Health Shield Care. Ayan, sa lahat po ng LGUs, mga government institution, co-op, at iba pa pong mga associations. Um, sa eligibility naman po, para sa dependent, yan, meron po tayo syempreng mga, may hierarchy na tinatawag. For example, sa mga married members, definitely yung spouse o yung partner na nila ang kanilang magiging dependent. Even po sa mga ayan, legitimate or legally adopted, meron din po siyang
Requirement sa age 1 up to 21 lang po ang pwede na maging dependent. If in case po, yan, ito po may approval naman to na manggagaling kay Doktora Leia sa president natin. Magpapasa naman po tayo ng ano ng yung demographics po. Kumbaga parang roster or listahan po ng mga employees natin based dun sa age po nila para po dito. Sa mga single members po, ang una pong dependent natin, syempre, parents, bago po yung ating mga kapatid. Kung gusto po nating isama sila as dependent po natin. And ayun po, may requirement, kagaya na nabanggit ko kanina, hanggang 65 lang po ang pwede nating i-enroll. So kung may dependent po tayo na yung mga parents natin na more than 65 na po, hindi na po sila pwede. Hanggang 65 lang po. And sa mga kapatid naman po, 1 up to 21 lang din. Punta po tayo dun sa mga coverage niya. So sa coverage po, sa preventive healthcare, yung sa mga consultation, ayan, yung may minomonitor na health problems or yung iba sa dietitian po yan, cover po yan or kasama siya. And ito po, bibihira po ang HMO sa Pilipinas na nagko-cover ng mga vaccines. Dito sa Health Shield, cover po dito yung treatment sa anti-tetanus, ayan, pati yung sa mga fur mom, 'di ba, mahilig sa mga aso or sa pusa, pag nakagat po, meron po tayong coverage po diyan na 10,000 per member per year. And ito po yung ginagawa natin yearly, kasi sa mga ibang company required po ito na yearly chine-check yung sa blood, sa urine, sa dumi, ine-x-ray din. And pag 40 pataas na po, nire-required siya na ECG, syempre po para sa heart natin. And sa mga kababaihan po, pap smear naman po. So more on preventive care para po una pa lang ma-detect na or maiwasan kung ano man po yung mga problema natin sa katawan natin. Inpatient po, ibig sabihin ng inpatient is yung hospitalization. So pag na-admit po tayo, yung room and board po, may coverage po siya. Nakalagay dito, semi-private room up to health 800. Ibig sabihin po nito, per day, may 800 pesos po na allowance para dun sa room. Kasi 'di ba po sa mga pag naa-admit may mga presyo po 'yan. May yung iba po, alam ko sa mga government ward yung tawag or sa ibang hospital. So dito sa atin semi-private room up to 800 per day. Sa mga operating room or yung recovery room, yung after ng operation kasi 'di ba po nililipat na siya sa room. Ang maximum benefit limit po natin pwedeng magamit sa mga medicines habang naka-confine po kasi nasasama po yan sa billing statement natin. Even yung mga laboratories na gagawin. Kasi yun yung karaniwan na minomonitor pag nako-confine, 'di ba? Yung either yung sa dugo or kung ano mang laboratories yung kailangan gawin, x-ray. Sa mga professional fees naman, sabihin natin inoperahan or dun sa attending physicians, um, kung ano rin po yung maximum benefit limit, ayun din po yung mako-cover natin. Kasi per illness naman po ito yung coverage natin. Inpatient pa rin po, ibig sabihin naka-confine. So lahat po yan, yung medicines o yung mga IVs na ginagamit sa atin, di ba karaniwan po, pag nako-confine, nilalagyan ng swero. And sa hospital services naman po, pag na-ICU or pag nagda-dialysis, yung iba po, chemo, ayan, pag, di ba may cancer, yun po yung common eh. Ah, Radiotherapy, kasama rin po yan. At ito po sa laparoscopic surgery po, kasama rin po yan na kino-cover natin, 50,000 per member. Angiography, ayan, mga medical terms po. Siguro i-share ko rin po itong ano, kasi 'di ba yung iba hindi naman po tayo mga medical professional. So baka
jargon po or hindi natin alam yung mga meaning niyan, pwede nating i-search. Pero siguro i-share ko yung file na to para at least meron din tayong reference. Ayan po, more on sa heart po ito. Endoscopy din. Meron po siyang mga katumbas na benefits sa bawat medical procedures natin. Even po sa mammography, meron din siyang allowance or coverage. Yan. Ito po, i-send ko kasi pag inisa-isa ko medyo marami po siya. Pati yung stress test, kasama po siya. Pati yung physical therapy, in case lang po, di ba, sa mga nabalian ng buto or ayun naman yung common na therapy. Pre and postnatal care, once a month lang po. Kasi once a month lang naman po yung check-up ng mga ah, sa buntis. Ayan. Yung outpatient naman po, ang ibig sabihin yung check-up. Inpatient yung na-hospital, outpatient yung nagpapa-check up lang. Sa check-up, syempre, covered po dyan lahat. Kasi karaniwan, di ba, pag nagpa-check up, ayan, inubo, ganyan, para ma-detect ni Doc, may mga test na ibibigay o magpa-x-ray ka or laboratories, covered po yon. Pati yung mga EENT na treatment, covered po yan sa outpatient. Yung emergency care naman po, consider din yan kasi na outpatient. Covered din po yan. Pati po yung mga medicines na ginamit habang nasa ER tayo. Mga IVs, lahat-lahat po, covered din siya. If in any case na, sabihin natin kasi nga po emergency, so ang ano natin kasi pag emergency, dun tayo sa pinakamalapit na ospital. If in any case na yung hospital na napuntahan natin is hindi siya accredited ni Kaiser, itabi po natin yung resibo kasi po ire-reimburse po yung 80% ng total na hospital bill. So, yun po yung kailangan natin, yung hospital bill itabi. Kung sa area naman, sabihin natin buong, pero very, ano to, hindi pa nangyari. Based sa ano ko po, sa experience ko lang dito sa mga kasama natin na may Kaiser, na wala talagang accredited na hospital or any clinic as in wala, that's the time na yung na-consume natin is i-reimburse yung 100% ng ating hospital bills. Sa dental care naman po, ang common naman na ginagawa syempre pagka sa dental exam, 'di ba? Nagpapabunot ng ngipin, pasta. So ayun po yung mga common na ginagawa. For principal members only, yung pasta po natin, ito po yung permanent pasta hanggang sa dalawa. Kasi yung meron po talagang limit ang mga ganito. Yung ibang HMO po, hindi po kino-cover. Ang kino-cover lang nila temporary pasta. So dito po sa atin, permanent na pasta up to 2. Yan. Ang financial care assistance, ito rin po, walang ibang HMO na may ganitong benefit. Sa mga principal members po natin, sabihin natin, syempre, ano naman to, ito yung uncertainties, hindi naman natin alam kung kailan tayo mawawala. If in case na nawala tayo, meron pong 10,000 na financial care assistance na makukuha yung family member na natin. And if by accident po, 20,000 yung ibibigay ni Kaiser na financial assistance. Sa mga accidents naman po, sabihin natin, tayo po, principal member po ito ha, na aksidente, nawala yung dalawang kamay. Ang coverage niya po, meron marireceive na financial assistance na 10,000. Meron po mga katumbas na mga nawawala kamay, paa, mata, paningin, kung isang kamay lang at isang paa. Basta meron po siyang mga katumbas na financial care assistance. Kung isang mata, 5,000, pag dalawa, 10K. So may ganun po siya. Ang financial care assistance po is
sa principal lang po. Sa mga dependent, wala pong ganitong benepisyo. Pero meron po siyang syempre mga, anong tawag dito? Parang inclusion. Syempre, baka po mamaya, yung member, lasing, tapos siya yung nag-amok, suntukan, may nangyaring aksidente. Ano po, pagka ganun po, kumbaga parang self-inflicted yung ano niya, injury niya, or yung kung ba't siya naging disable or nawala ng kamay paa, hindi po siya magkakaroon ng financial care assistance. Ito po, sinama siya sa slide, though hindi siya nag apply dito kasi Bicol tayo, pero sabihin ko na rin, um, dito sa mga area na to, hindi po nagko-cover kasi po dito common po na parang pong yung kay Alice Guo na nangyari, meron pong mga yung sa birth certificate po nila, parang hindi, ano bang tawag sa ganun? Hindi po sila talaga nakaano. Marami pong mga parang kumbaga ghost employee, parang ganun. Mga hindi po nakarehistro or ibang mga pangalan. Marami lang yung nakapangalan sa kanila sa mga, usually po kasi to sa Mindanao area. Medyo magulo po yung mga ano nila, documentation doon. Kaya hindi po kino-cover nitong financial care assistance ng National Health Shield. Ang PhilHealth naman po integrated sa Kaiser. Ang ibig pong sabihin, kasi common po yun eh, pagka po tayo hospital, unang tatanungin, PhilHealth ba? Siyempre, definitely ano tayo, employed. Automatic po siya, di ba, na dinededuct sa mga payroll natin. So, member po tayo ng PhilHealth. Um, ito pong sa PhilHealth, una po siya na dinededuct dun sa hospital bill. Kasi discount po siya eh. Tapos, pagka na-deduct na yung coverage ni PhilHealth na discount, dun na po papasok yung naiwan na bill, i-cover siya ni Kaiser. Yan, yung mga pre-existing, covered din po siya. Kung ano po yung mga pre-existing, ang common naman po na pre-existing na alam natin, syempre yung sa high blood, diabetic, ayan po yung mga common. Pero ito po yung listahan din kung gusto nyo po for reference din. Ang dreaded disease naman po, ang ibig sabihin po niyan, ito po yung mga sakit na nangangailangan ng medyo mahabang gamutan. For example, ito po, chronic kidney. 'Di ba po ang chronic kidney nagdadialysis. So, covered din po 'yan. Exclusion and limitation. For example po, naka-confine po tayo dun sa semi-private na na room. Tapos, gusto pa po no ni patient na magpa-add ng bed or any additional na siguro TV or para mag-upgrade. Ayun po, hindi na po siya cover. Siyempre po may limitation po yung sa plan natin. Yan. Yung sa hospitalization po, dito lang po yan sa Pilipinas kasi baka po meron na, sabi natin, nag-travel po kayo overseas, ah, vacation, tapos nung nandun po kayo sa, kunyari, Singapore or Hong Kong, nagkasakit na hospital po doon, hindi po yun na nako-cover ni Kaiser. Dito lang po siya sa Pilipinas. Tapos po, may diagnosis na tayo, kunyari, na-diagnose ako na may may bato ko sa abdo. Tapos gusto ko pang magpa second opinion. Pero dun sa second opinion ko hindi siya accredited na na clinic or hospital. So yun po exclusion nun tsaka limitation din. Ano pa ba? Yung hindi kasama sa coverage, syempre yung parang na puti more on aesthetic or parang beautification, parang doon siya nagfo-fall. Kasi yung mga skin tags, ginagawa po to sa mga 'di ba, yung health and wellness na clinic. So, hindi na po yan kasama. Corrective eye surgery, hindi na po kasi hindi yan kasama, mga slip disc, scoliosis, or any spinal problem. Hindi po siya kasama din sa
benefit. Parkinson's, Alzheimer, yan, hindi po siya kasama. I-share ko po ito. Medyo maraming listahan din. Ayan, yung erectile dysfunction, exclusion din po yan. At iba pa. Um, yung sexually transmitted disease o yung mga Hep B, yung mga yan po, syphilis, hindi rin po siya kasama sa coverage. Yung sa mga medical legal, kasi di pa ito common, hindi po kasama yung professional fee din. Hindi natin cover din po yan, yung mga nagpapagawa ng medical legal. Ito po more on self-inflicted kasi 'di ba yung sa alcoholic, intoxication, pero i-send ko pa rin. Ayan, hindi kasama yung tuli, pero na naman natin. Ayan. Semi-private room, ibig po sabihin ng 800 only, ito po yung room and board, yung limit natin pagka na-hospital dun sa yung bayad sa room. Kunyari po, ang room ay 600 per day. So, meron tayo na up to 800. Pero kung halimbawa po, kunyari hospital, ano ba, siguro St. Luke's, ayan, 3,000 ang per room nila, yung pinakamababang room. Pagka ganun po, ang coverage lang ni Kaiser is 800 lang. So, yung sobra po, yun po yung ano natin. Kumbaga tayo na po ang magsho-shoulder. Ang annual mode of payment naman, ito po is kung magkano. Since 'di ba yung budget po na binigay ni BBM 7,000, ito po 7,000 siya ang presyo niya. And yung maximum benefit limit or MBL na tinatawag, ito po yung per illness per year. So, for example po, mag-example tayo, na-hospital ako ngayon dahil nagkaroon ako ng pneumonia. So, maximum na pwedeng ma-cover sa hospitalization ko, 75,000. Tapos sabihin natin, same year na hospital ulit ako, na dengue naman ako. So, ganun pa rin po. Meron akong 75,000 na maximum benefit limit. Basta po ito per illness, per member per year. Ito naman po yung mga forms na kailangang ipasa kay Kaiser para sa approval. I-email lang din naman po siya. And then, yung mga Kaiser hotlines po, if in case, ayan, share ko rin po ito. Marami po siyang number, kaya madali po siyang matawagan. Tapos, yung kanina nabanggit ko, dyan po sa location ninyo, pwede natin siyang i-search dito sa website ni Kaiser para mas madali po natin na makita kung ano po yun. Ayan, yun lang naman po yung sa Kaiser Health Shield natin. Teka lang po, stop recording ko.